Gusto mo bang matuto mag-invest pero hindi mo alam? Ito yung mga dapat mong malaman para palaguin ang iyong pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, pag-i-invest ay isa sa pinakamahalagang desisyon na kailangan mong gawin para ikaw ay magpadami ng pera. The only way that you can really experience what we call as retirement and financial freedom if you learn how to make money work for you instead of you working for money. Because the reality is this, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. So the way for us to be able to enjoy life is for us to learn how to invest. Pero marami pong natatakot po mag-invest. Kaya nga sa episode na ito, ang pag-uusapan natin, ano bang investing, bakit importante, kailan tayo mag-i-invest, saan tayo mag-i-invest, bakit mahalaga, at paano tayo makaka-assure na safe ang ating investment. So number one, ano ba ang investment? Ang investment ay isang paraan paano tayo magpadami at magpalago ng pera. The goal of the investment is to make money work for you and to make your money grow. Does it make sense? So ang tanong, paano ba talaga tayo matututong mag-invest? Siyempre, number one, kailangan malaman mo muna ang iyong goals. Ano ba yung unang goal mo kung bakit mo gustong mag-invest? Is it for short term, medium term, or long term? Napakahalaga po niyan. Kailan mo gusto? 1 to 5 years, 6 to 20, medium term, or 21 or above? Diba? Yung pang long term po siya. Kasi kung hindi mo alam kung kailan mo siya gagamitin, baka yung papasukan mo ay hindi tugma sa iyong investment. Halimbawa po, pag pinag-usapan po natin ay properties. So, gusto ko mag-invest sa properties. Okay, maganda po ang property talaga sa investment. Historically speaking, tumataas po talaga ang presyo. Do you agree? However, kailan mo kailangan yung tinatawag na ROI para sa property? At sagot mo sa akin, short term. Siguro gusto ko talaga bumili para maibenta ko in 1 to 5 years time. Kung yan ang binili mong investment at para sa 1 to 5 years time, mali po ang iyong investment. Bakit, Chinky? Hindi ba tataas ang presyo? Yes, tataas ang presyo, pero hindi ganoon kalaki ang taas ng presyo ng property if it's on the short term. Marirealize lang po natin yung ating potential in terms of property if you invest for the long term. You're talking about at least mga medium term or long term. You're talking about 10 years to 20 years. Pag hinold mo siya to 10 to 20 years, dun mo talaga marirealize ang potential ng ROI or return of investment ng iyong property. So, napakahalaga po yan. Next, kailangan po natin malaman ang ating risk tolerance when it comes to investment. When you say risk tolerance, tatlo lang po ang pagpipilian nyo po. Isulat nyo po ito. Conservative, moderate, and aggressive. Conservative, mababa, moderate, gitna, aggressive, mataas po. So, ikaw, anong klaseng kang investor? Ikaw ba ay aggressive, moderate, or conservative? So, in my personal case, ako po ay conservative. As a matter of fact, sa sobrang conservative ko, tuwing lumalabas ako ng bahay, nagpapaalam pa ako sa nanay ko. What? Ang ibig sabihin ng conservative, mababa po ang aking risk tolerance. Ayaw ko mag-risk ng malaking pera. Kasi at my age right now, I'm turning 60 already. So kung at 60 years old, nawalan po yung aking puhunan, mahirap na bawiin dahil wala na akong oras at wala na ako masyadong energy. Pero pag ikaw ay bata pa, aggressive is okay. Bakit? Kahit nawala ang iyong pera, bata ka pa, meron ka pang time, meron ka pang energy. So that's the second factor that you should consider. And the third factor that you should consider, since alam mo na kung kailan mo kailangan yung investment mo, is it short, medium, and long? Ako, when I ever invest, I always invest for the long term. Number two, ako po ay isang conservative na investor. And based on those two factors, doon na ako pipili kung saan ako mag-i-invest. Is it sa stock? Is it sa bond, sa mutual fund, sa real estate? Halimbawa, gusto ko long term and growth. One of the best investment and safest investment that I can get into is real estate. Bakit? Again, real estate, safe ba siya? Yes. Kasi hawak mo, tangible. Number two, pwede ba siya mag-grow? Yes, no? Number three, pang long term ba siya? Yes, the longer, the better. Kaya kung saan maaari kumita sa pamagitan ng renta, pagbebenta ng properties, nako, in other words, dapat yung pipiliin mong investment ay tugma muli sa iyong timeline at sa iyong risk preference. Kaya mga ka-friendship, kung alam mo lang tong 3 basic principle na ito, ano yung una? Number 1, alamin mo kung kailan mo gagamitin. Pangalawa, alamin mo kung anong klase kang investor. At pangatlo, alamin mo kung saan ka mag-i-invest. Ang pag-i-invest po ay nakakatakot sa simula. Pero sa tamang kaalaman, sa tamang strategy,
'di ba? Malalaman mo at magiging malinaw sa iyo kung ano ang pipiliin mo. At para sa mga taong nagsasabi, Chinky, I want to learn how to invest but I do not know how. Kung gusto mo matuto, meron tayong special course na step-by-step guide kung paano ka mag-invest, paano ka mag-retire, saan mo ilalagay investment, step-by-step guide. Kung kayo ay interesado, hindi to para sa lahat. These are only for people who are serious. All you need to do is just type the word investment in the comment section or click the link below para malaman nyo do you have what it takes for you to become a real investor. Sana nakatulong pong itong video na ito. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at syempre, kung gusto niyo pang matuto magpalago ng pera, this is the channel for you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.